Hello! Magandang araw mga bata. Magandang araw mga bata. Ako, si Teacher Kim. Sabihin nyo nga, Hi Teacher Kim! Mabuti. Ngayong araw na ito, halina't samahan nyo ako magsaya, matuto, at magtuklas ng bagong kaalaman. Handa na ba kayo sa aralin natin sa araw na ito? Huwag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin. Simulan natin ito sa pamamagitan ng inihanda kong isang awit. Ang awit na ito ay pinamagatang 10 Mga Daliri. Pamilyar ba kayo sa kantang ito mga bata? Mabuti naman kung ganon. Sabay-sabay tayong umawit ng 10 mga daliri. Tara, samahan niyo ako. Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda, maliliit na ngipin, masarap kumain, ilang maliit nagsasabing huwag kang magsinungaling. Isa pang mga bata, yung mas masigla. 10 mga daliri, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda, maliliit na ngipin, masarap kumain, bilang maliit nagsasabing huwag kang magsinungaling. Mas mabilis pa. 10 mga daliri, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda, maliliit na ngipin, masarap kumain, ilang maliit nagsasabing huwag kang magsinungaling. Mahusay mga bata, ang gagaling ninyo. Ngayon naman, bigyan natin ng malakas na palakpak ang bawat isa. Ano nga ba ulit ang pamagat ng ating kinanta? Tama kayo, 10 mga daliri. Ngayon, may mga salita akong ibibigay na meron sa kantang ito. Ito ay ang maganda, maliit, at masarap. Ulitin nyo nga ang 3 salita na aking nabanggit. Maraming salamat. Sa tingin nyo ba mga bata, ang mga salita ba na ating nabanggit ay naglalarawan? Mahusay! Ang mga ito ay salitang naglalarawan. Sa kanta, ang ilong ay inilarawan bilang maganda. Ang ngipin naman ay inilarawan bilang maliliit. At huling sinabi na masarap daw na kumain. Mga bata, ano kaya sa tingin nyo ang pag-aaralan natin ngayon? Tama! Magaling! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga salitang naglalarawan o tinatawag na pang-uri. Sabihin nyo nga, pang-uri. Ayan, handa na ba kayong matuto mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan. Alam nyo ba kung ano ang pangalan mga bata? Tama kayo. Ito ay pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ibig sabihin, ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ito ay ayon sa kanilang kulay, hugis, laki, bilang o dami, lasa, amoy, o itsura. Tignan nyo ito. Ito
ay isang mansanas. Pero, anong klaseng mansanas ito? Mahusay! Ito ay pula. Ang pula ba sa tingin nyo ay isang pang-uri? Tama! Ito ay isang pang-uri sapagkat inilarawan nito ang mansanas. At ang mansanas ay isang bagay. Ito ay base sa kulay nito. Ngayon, tignan natin ang ilan pang mas marami pang halimbawa. Handa na ba kayo mga bata? Meron akong isang kahon dito. Ano kaya sa tingin nyo ang nasa loob ng kahon na ito? Dahil wala kayong ideya, meron akong ipapakita na mga bagay na narito sa kahon upang ilarawan ninyo o bigyan nyo ng pang-uri. Naintindihan ba mga bata? Ang unang bagay ay sili. Mahilig ba kayo sa sili mga bata? Ngayon, paano nyo ilalarawan ang mga sili na ito? Tama, ito ay pula at maanghang. Patingin nga ako ng itsura nyo kapag naaanghangan kayo. Ang pula at maanghang ba ay mga salitang naglalarawan? Tama, ito ay mga pang-uri. Magaling mga bata. Ano naman kaya ang pangalawang gamit na narito? Ito ay paintbrush. Meron ba sa inyo ang mahilig magpinta? Mahusay. Bigyan naman natin ng paglalarawan ang paintbrush na ito. Mahusay. Ang paintbrush na ito ay mahaba at kulay itim. Ang mahaba ba at kulay itim ay isang paglalarawan? Tama! Kaya naman ito ay pang-uri. Naintindihan ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ang huli naman ay wala sa kahon. Ano kaya ito? Ating alamin. Ito ay isang pusa. Paano nyo naman ilalarawan ang pusa na ito? Tama kayo. Ito ay kulay puti at kulay kahel. Ang dalawang kulay na ba ito ay isang pang-uri? Tama. Ang kulay puti at kulay kahel ay salitang naglalarawan. Ngayon, bigyan nyo ang inyong mga sarili ng malakas na palakpak dahil nakapagbigay kayo ng paglalarawan o pang-uri sa tatlong bagay na aking pinakita. Ngayon, magbibigay naman ako ng mga pangungusap at nais ko na sabihin nyo sa akin kung ano ang pang-uri na ginamit sa pangungusap. Gusto nyo ba yon mga bata? Mabuti naman. Narito ang unang pangungusap. Si Ana ay may malambot na teddy bear. Maaari nyo bang ulitin na basahin ang pangungusap? Alin kaya ang pang-uri sa pangungusap? Kung ang sagot nyo ay malambot, tama kayo. Ang salitang malambot ay isang pang-uri dahil ito ang naglalarawan sa teddy bear ni Ana. Naintindihan nyo ba mga bata? Mabuti! Dumako naman tayo sa pangalawang pangungusap. Uminom si Ben ng malamig na tubig pagkatapos maglaro. Ano kaya ang salita na naglalarawan sa tubig? Tama kayo, malamig. Ang malamig ay ang siyang naglalarawan sa tubig sa pangungusap.
Ang gagaling niyo naman mga bata. Narito naman ang huling pangungusap. Ang aso ni Kuya ay mabilis tumakbo. Alin kaya sa pangungusap ang naglalarawan? Mahusay! Mabilis ang salitang pang-uri sa pangungusap. Sino ang tinutukoy na mabilis? Tama! Ang aso! Napakagaling niyong lahat mga bata. Tama ang lahat ng inyong sinabi. Palagi niyong tatandaan na ang pang-uri ay salitang naglalarawan. Nilalarawan nito ang isang pangalan ayon sa kulay, hugis, laki, bilang o dami, lasa, amoy o itsura nito. May mga katanungan pa ba kayo mga bata? Mahusay! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil aktibo kayong nakinig at natuto sa ating tinalakay sa araw na ito. Natapos na natin ang ating masayang paglalakbay sa paksa tungkol sa pang-uri. Ngayon, kaya na nating maglarawan ng tao, bagay, hayop at lugar. Tandaan, kapag may nakita kayo sa paligid, isipin nyo agad at ilarawan ito. Pang-uri na yon, sigurado. Paalam mga bata. Muli, ako si Teacher Kim. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!